Pagkayamot at pagkasabik, damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang puwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. Cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa Energy FM. At magandang umaga rin sa magandang dilag na ang pangalan po ay Lindsay Moi. I may sound bubbly, DJ Lindsay, pero nasasaktan po talaga ako deep inside. I recently found out na may bago na po yung ex ko. Sobrang sakit po, DJ Lindsay. Imagine, we were together for 5 years. Tapos nag-break kami, 4 na buwan na ang nakakaraan. Nang babae siya. Ayoko nang pahabain pa. Hindi ko siya nabibigyan ng oras dahil busy po ako sa med school. Meron po akong pangarap. Masaya sana kung ma-achieve ko yon nang nasa tabi ko pa siya. Kaso hindi eh. Bumitaw na siya. Pakiramdam niya, DJ Lindsay, hindi ko siya priority. Pakiramdam niya, ako lang po yung nag-grow throughout our relationship. Anyway, ayoko nang balikan pa yung nakaraan namin kasi masyadong masakit. Lalong-lalo na nung nakita ko na todo effort siya dito sa bagong girlfriend niya. Tapos, katrabaho niya pa. Ang lapit. Feeling ko nga pinagpalit talaga ako sa malapit. Gusto ko lang pong itanong, paano ba makalimot? Kasi Lindsay, that was 5 years. 5 long years. Sa lahat po ng nanggaling na sa long-term relationship, tapos bigla na lang binitawan, napalitan agad. Tapos feeling ko sobrang bilis ng mga pangyayari. Paano niyo po na-overcome yung feeling of sadness? Yung feeling ng nangungulila ka? Yung feeling na pakiramdam mo wala kang kakampi? Kasi for the longest time, kasama mo siya sa lahat ng bagay. Tapos, bigla na lang siyang mawawala. How do we move on? Dumating na rin po kasi ako sa punto na kine-question ko na yung ginagawa ko.
aabutin ko yung pangarap ko. Kung ang ibig sabihin nito mag-isa na lang ako. Ayoko pong tumanda mag-isa. Napakahirap pong mag-isa. Please help me, DJ Lindsay. And I want to thank you. Kasi kahit papano, parang meron kaming kausap through you. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mads. More power to your show. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa buong kapuluan. Check your time, 14 minutes after 9. 9:14 on the clock. Wait ka lang dyan, Maring Mads ha. Oo. Maring Mads, wait. Oo. Hold your tears muna. Huwag mo muna patuluin ha. Oo ha. Si Kuya Sander Beryoso ng Joyride ay nabunot po natin at meron siyang pagkakataon na manalo ng 500 pesos. Sana, ngunit walang tumawag. Hindi siya tumawag. Pwede pa naman ikaw, Kuya Sander, hindi ka na rin nagpaparamdam. Tsareng! Hoy, hindi mo siya iiyakan. Oo, wala ng 500 pesos pero mamaya titingnan natin. Kasi kung tatawagan natin siya, twice, tapos kapag sumagot siya, mapapanalunan niya ang tumataginting na 200 pesos. Wow! Uy, pang load din yun, mga bakla kayo. Oo, 200 is 200 pesos. Hindi mabubuo ang 1,000 ng walang 200 pesos kayo dyan. Okay, try natin yan mamaya para sa pang-gash or pang-cash raffle promo. What? Naka-energy na ang lahat? Okay dali punta tayo dito sa problema ng ating letter sender ni Maring Mads, ng pangga natin na si Mads. Wow! Oy, this is very relatable ha para sa lahat po ng mga pangga natin. Kasi feeling ko, no, karamihan po ng nakikinig sa atin meron pong pinagdadaanan na sakit, na pain, no? At isa na dyan, yung tipong iniwan ng ex, tapos yung ex niya na yon na nang iwan sa kanya ay nakahanap agad ng iba. And just a snap, isang kembot lang to the left, tapos half kembot to the right, nakakita agad ng iba, nakakahiya naman sa kanila. Pero kasi hindi kasi natin mapipilit yung isang tao to stick with us and to stay with us, 'di ba, Mare? Kung hindi talaga uubre. 'Di ba? Kung sa umpisa ng relasyon ninyo nagkasundo kayo, tapos kilig-kiligers kayo diyan, ganoon naman talaga lahat ng relasyon. Along the way kasi there will be changes. Ikaw magbabago, siya magbabago, maiiba yung priorities, 'di ba? Pag nag-iba yung priorities, magiging iba din yung treatment o alam mo yon, pagtrato doon sa inyong relasyon and to your partner. So, ganyan talaga, magiging problema talaga 'yan. Pero kasi doon sa part na meron kang pangarap, lahat tayo may pangarap diba? So ako parang I am for, reaching your goals and your dreams. I am for that. Sign me up, girl. Ganyan. Kasi alam mo, hindi lahat ng nangangarap, diba? Hindi lahat ng nangangarap natutupad at naaabot yung pangarap nila. Wow. Kaya girl, Mads, kung meron kang means of achieving that pangarap, diba? That dream of yours, i-push mo yan, te. Doktor, med school doktora. Kung ako sa'yo, i-push mo lang yan. I-push mo lang ng i-push, no? Kasi alam mo, ang pagdodoktor, hindi yan gigising isang umaga at sasabihin sa'yo, ayoko na. Yung lisensya mo bilang doktor o yung certificate mo bilang doktor, yung oath mo bilang doktor, hindi yan gigising isang umaga at sasabihin sa'yo na I am sorry, I'm not in love with you anymore, I wanna break up. Walang ganon, diba? Pero yung partner mo, posibleng gawin yun sa'yo. Nangyari na nga Kasi yung pangarap mo, yung titulo mo bilang isang doktor,
yan, talagang panghabang buhay yan. Hindi ka niya iiwan unless magkamali ka sa buhay. Diba? Nandyan lang yan kasi pinaghirapan mo yan. Oo. It's there to stay. Alagaan mo lang, i-practice mo lang, 'di ba? So, yung mga lovers natin, aminin nyo man sa hindi, lahat tayo dito, 'di ba? Bound to change. Lahat ng tao nagbabago, lahat ng feelings nagbabago. Bukas makalawa, hindi natin alam kung mahal pa rin tayo ng mga taong sinasabing mamahalin tayo forever. 'Di ba? Kasi pwede naman talaga magbago lahat. 'Di ba? So, i-push mo yung goal mo na yan, yung dream mo of becoming a doctor someday. Push mo yan, te. Ngayon, yun nga, hindi natin masisisi yung jowa mo kung feeling niya. Kasi ganun talaga yung nafe-feel niya siguro, di ba? Oo, kung feel niya na hindi mo siya priority kasi nga, ikaw din siguro sa sarili mo, aminado ka na hindi mo siya nabibigyan ng oras madalas. Kasi nga, di ba, meron kang, di ba, inaayos na pangarap. Pero kasi, very rare din, diba, yung mga pangga natin, yung mga jowa natin na kahit mahirap na yung pagkakataon, kahit talagang sukol na po, talagang sakal na po tayo, sukol na sa ibabaw yung hirap natin, magsistay pa rin at magsistick pa din with us. Diba? Yun nga, dun mo nga matetest yung pag-ibig ninyo, yung love ninyo para sa isa't isa. When things go bad, when things go wrong, when things are, hindi mo na makontrol, out of your control na, will you still be with me? Diba? Magsistay ka pa rin ba with me? Oo. Kasi madaling ma-in love. Diba? Ang daling sabihin na mahal kita, ganyan. Kahit anong mangyari, tayo pa rin. Oo. Ang Robin Padilla lang to eh. Oo. Diba? Kahit anong mangyari, tayo pa rin. Pero kapag nandiyan na kayo sa rocky na area ng relationship ninyo, rocky times ng relationship ninyo, doon mo malalaman kung talagang mahal ka niya. Wow! Diba? So much for my comments, mga mahal ko, pangga ko, baby ko. Basa naman po tayo ng comments ng mga mahal nating pangga. By the way, we are so live on Facebook, as in live na live po tayo talaga. Facebook.com/EnergyFM 1067. Ibasa po tayo ng mga comments. So magpapasalamat muna ako sa mga kanina pa nagko-comment pala. May nag-message sa akin kahapon, nagpapabati sila tuwing umaga daw, nakikinig sila. Nakalimutan ko lang talaga yung pangalan na naman ng company na yan. Sorry na. Nakakailan na ako na ganyan, pero pagpasensyahan nyo na po ha. Hello po sa inyong lahat. I-message nyo po ako please para mabanggit ko po kayo. Sabi dito, sabi ni Ate Rovicel, Pisti, relate talaga ako sa sender natin. Pinagpalit sa malapit. Sabi naman ni Jenny, Booth or Boot, diba sabi dito, after breakup, the loyal one stays single till they get healed while the weaker one is already enjoying another relationship. Oo nga. Diba? Gano'n naman talaga ang nangyayari diba? Nakakalungkot man isipin. Sabi dito ni Johnny Mar Baraba, Mads, liga dito. Samahan kitang mag-move on. You deserve more than him. Aww. Sabi naman ni TPC, abutin mo ang pangarap mo. Malay mo someday darating din yung nilaan talaga ni Lord para sa'yo. Eh di successful ka na. Minsan sabi nila masarap din ang maging single man. Wow! Sabi naman ni Irene, we love you, DJ Lindsay. Aww, we love you too. We love you too. I love you too pala. No, we love you too. Oo, ilan ka, Lindsay? Sabi naman po dito ni Feli. Ate Feli, hello sender. Ganyan po talaga ang nagmamahal. Kasama po yung masasaktan ka. Okay lang po yan. Marami pang lalaki sa mundo na para sa'yo. Siguro po, mas okay na abutin mo muna ang pangarap mo na hindi mo siya kasama. Kasi siya, hindi ka pinili na makasama ka. So masakit that part. Bakit kailangan yung ulit-ulitin yung hindi ka gustong makasama? Anywho, sabi dito ni Jason Carino, alam mo, mag-focus ka na lang sa goal mo. When the time is right, darating din yung taong worth it para sa'yo. Sarili na lang muna. Pa-shoutout naman daw po kay Ate Lori. Hello! Ate Lori and Jason Friendships, hello sa inyo dyan. Sabi pa dito ni Ate Rovi, masakit kapag ipinagpalit ka sa malapit. Relate ako sa'yo. Sobra, Ate Letter Sender. Oy, Ate Rovi, sumulat ka na dito. Ano yan? Puro ka ganyan, puro ka patikim dyan. Oo. Sabi ni Ayesha, always remember time heals all wounds. Ano to? Only time. Yung totoo. Sabi dito, only time will tell someday. Ngingitian mo na lang lahat ng nangyayari. Basta dapat may matutunan ka dyan, ante.
Totoo. That is so true. Sabi pa dito ni Ate Faye Lara, okay lang yan. At least ngayon pa lang nakita mo na yung pagkatao niya. Makakakita ka rin ng the right guy para sa'yo. Wow! Oo ha. Sino pa yung mga nandito? Sabi ni Abet Mads, ba ang name niya, DJ Lensay? Galit siguro lagi siya kaya pinalitan. Hehehe. Grabe naman dun sa galit palagi. O, sabi dito ni Diesta, move on ka na lang girl. Kailangan mo ng acceptance para hindi ka lalo masaktan. Trust God. Pagsubok lang po talaga yan. Aww. Ang dami pong mga nagme-message sa atin dito ha. Sabi ni Roderick, hindi siya ang lalaki para sa'yo. Tiwala lang sa Diyos. Ibibigay niya ang tamang lalaki na nararapat para sa'yo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi pa dito ni Mickey, morning. Shala, yung denim jacket mo. Sabi ni Mickey from Urban Scooters. Basta ka ating more men pa dyan. Career muna. You deserve someone better. Aww. At saka alam nyo, mga bakla kayo ng taon kung ano nung sinasabi ninyo dyan. Oo, tulungan nga natin tong ating letter center. Yung denim jacket ko naman. Ikaw talaga, Mickey ha. Pero alam nyo, sa totoo lang no mga Mars, minsan naniniwala ako na yung universe gumagawa ng paraan. Kasi ganito yun, naniniwala ako na ang dami-dami ng signs na binibigay sa atin minsan ng universe. Pero we tend to not notice them. Or, 'di ba, hindi natin talaga intentionally pinapansin yung mga negative signs or yung mga X signs ng universe, 'di ba? Talagang red flag na, ginagawa mo pang green flag minsan. 'Di ba? Problema na pero 'di ba, pinoprogram mo yung sarili mo, yung isip mo na hindi magbabago pa naman siya. Hindi kasi na-trauma siya kaya ganoon. Kaya siguro natatakot siyang mag-isa o baka naman ayaw niya nang nasa malayo or ayaw niya nang hindi niya nakakausap kasi may trauma siya. Wow! Diba, lahat ng bagay kasi minsan ginagawa natin ng lusot. 'Di ba? Para lang makip natin yung guy na yan. Pero ang katotohanan ng buhay, talagang babaero lang talaga siya. Diba? Pero still, hinahanapan natin ng valid reason para lang magmukhang okay yung guy na yon. Para lang magmukha silang mabait and, fit para sa atin. Minsan, napapagod na yung universe sa atin kasi kahit anong ibigay niya na signs, hindi natin pinapansin. Kaya minsan kailangan tayong saktan, paiyakin ng universe just so we realize talaga na mali yung tao na yan para sa atin. Totoo yan. Minsan kasi kailangan nating masaktan, kailangan natin umiyak para talagang ma-realize natin fully na hindi nga kasi siya para sa'yo, bakit pa pinipilit mo? Parang ganon, no? Oo. Tapos, meron din ako isang paniniwala na kapag umiyak ka na, it's your body's way of telling you na kailangan lumayo ka na dun sa sitwasyon or dun sa tao because he is not the right one for you or that situation is not fit for you. Hindi ka mag-grow, hindi ka magiging happy, kaya umiiyak ka. Wow! So it's your body's way of telling you na, oops, wait lang, distansya amigo, ganyan. Hindi yan yung tama para sa'yo, alis ka na dyan. So yun. Alam ko naman, Mickey, na una pa lang, nakita mo na yung mga signs na, teka lang, medyo babaero yata to. Teka lang, parang hindi niya ako sasamahan sa future ko. Teka lang, parang hindi siya magiging supportive of me, of my goal, of being a doctor someday. Malamang sa alamang nakita mo na yung mga signs na yon pero hindi mo pinansin, 'di ba? At malamang sa alamang nakita mo na yung mga magiging problema ninyo sa unang parte pa lang ng relationship pero hindi mo pinansin, 'di ba? Kasi feeling mo, gusto ko siya makasama habang buhay. He's the one. Thank you, Lord. Dinamay pa natin si Lord, 'di ba? Pero ang totoo, wite, 'di ba? Yung mga signs na hindi mo tinitingnan nung una, hindi mo pinapansin, are also the same signs na magiging malaking problema mo pagdating ng panahon. Oo. Kaya kung ako sa'yo, habang maliit na problema pa lang yan, napapansin mo pa lang at paunti-unti, paputyo-putyo lang na problema, pansinin mo na agad yan, harapin mo na agad yan. Bago pa siya, maging mag-blow up sa isang malaking problema. Diba? Tsaka yung sa mga pinagpalit sa malapit, yung mga pinagpalit na yan, matagal na silang nag-uusap. Oo, humanap lang ng tamang timing para para maging official sila. Pinagpalit sa malapit. Matagal nang kausap ang malapit, sabihin ninyo, yun.
Diba? Hoy, 9:28 na po ng nagmamagandang umaga. Para sa lahat po ng mga gusto nang mag-move on from their past relationship, I wish you well. You know, it takes a very strong person to just let go of the pain, of all the memories that you've had with that person. Sobrang kailangan maging strong ka and courageous and brave to let go. You have to make the first move. I-accept mo na ayaw na niya sa'yo. Akala ko sa'yo